أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magandang umaga sa ating lahat. So alhamdulillah, tayo ay nagpapasalamat sa Allah dahil natapos natin yung buwan ng Ramadan, no? At inihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin ni Allah yung ating mga amal sa Ramadan, no? Bilang isang mananampalataya, bilang isang Muslim, ay nararapat lamang na i-continue, ipagpatuloy natin yung mga gawain natin na mabubuti sa buwan ng Ramadan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi yung natapos yung buwan ng Ramadan ay titigil ka na rin gumawa ng mga amal na mga mabubuti na ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng pagbabasa ng Quran, bibigay ng sadaqah, papakain sa mga tao na mahihirap, no? So yan ay nararapat lamang na ipag-continue mo yan o ituloy-tuloy mo yan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Di yung natapos na yung buwan ng Ramadan, hindi ka na marunong magbasa ng Quran. Natapos yung buwan ng Ramadan ay hindi ka na magsasala. Tapos yung buwan ng Ramadan ay hindi ka na magsasala ng mga sunnah. So hindi po ganun, mga kapatid sa Islam. So nararapat lamang sa atin na natapos yung buwan ng Ramadan at tayo ay tinuruan ng Ramadan upang gumawa ng mga amal na ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay pagpatuloy natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pagpatuloy natin yan. Alam niyo po ba na bawat ummah o bawat pamayanan ay ito ay mayroong fitna. Ito ay mayroon siyang fitna. At ang fitna doon sa mga fitna sa ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung tinatawag na almal, yung tinatawag na kayamanan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, no? Yan ang fitna ng ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay yung tinatawag na almal, yung kayamanan. Subhanallah. Bakit sa hadith ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, an Ka'ab ibn Iyad radiyallahu anhu, nanggaling kay Ka'ab ibn Iyad radiyallahu anhu, na kinalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narinig ko ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, yaqul, na kaniyang sinasabi, kumana din yan dito ron, inna likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati al-mal, rawahu at-Tirmidhi. Sabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na bawat ummah, pamana umani ummat, katotohanan bawat ummah ay mayroon siyang fitna. Wa fitnatu ummati al-mal, at sabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang fitna ng aking ummah ay al-mal, ang kayamanan. Subhanallah. Rawahu at-Tirmidhi, ito ay sinalaysay ni Tirmidhi. So yan yung isa sa nabanggit sa hadith ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabilang sa mga fitna ng kaniyang umma ay yung kayamanan, ng kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang sabihin ay hindi po masama, hindi masama na maging mayaman tayo, pero kinakailangan po natin gamitin kung ano yung tama, no? Kukunin mo yung kayamanan mo sa halal, hindi yung nagkaroon ka ng tinatawag na almal pero doon naman galing sa tinatawag na haram, o doon galing sa ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ano ba yung ibig sabihin ng fitna? So ayon sa ating mga ulama, ibig sabihin daw ng fitna, ito yung tinatawag na ibtila o ikhtibar. Ito yung pamana tiuba nago tapang mana exam, tigo pamana kibasaro manap sa kayo paman na fitna
ay maana fitna lagyan ko ay ito at ginanaw paman ibtila yan ko to paman at tiuba uli lagyan ko to tapang mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Kinakailangan po natin bilang isang Muslim ay hindi masama na tayo ay mayroong kakayahan, pero dapat ay kukunin natin yung kayamanan natin doon sa halal na ipinapahintulot ng ating relihiyong Islam, hindi galing doon sa masama na ipinagbabawal ng ating relihiyong Islam. Halimbawa, kung ikaw ay yumaman sa haram, kaya ay nanggaling yung kayamanan mo doon sa haram, so paano matutuwa sa iyo si Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa kanilang Islam? So mayroon din mga tao na dahil sa kanilang kayamanan ay nakalimutan na nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na sila nagsasala, hindi na sila nakakapunta ng masjid, hindi na sila nagsasadaka. So sila ay naging fitna doon sa kanilang kayamanan. Hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay hindi makabilang sa mga taong naging fitna ng kayamanan dito sa mundo. Hinihiling natin sa Allah na tanggapin niya Allah subhanahu wa ta'ala yung ating mga gawa at tayo ay patawarin ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.